Ito pala ay na-listing na natin noon. Pinagpipilian ko dati yung SJ Cam at saka itong Axnen. Itong Axnen A9 na ito nagustuhan ko dito is maganda yung kanyang stabilizer compared dun sa SJ Cam. Pero dun sa video quality mas panalo si SJ Cam. Pero kahit ganun maganda yung quality niya, tayo namang mga alam nyo naman, kahit maganda yung quality ng video, kung pangit naman yung kanyang stabilizer, yung galaw yung video, wala rin, kasi masakit sa mata saka nakakalilo. Compare dito sa Axnen. Itong Axnen kasi magandahan yung video niya, pwede mo pang i-edit, gawing maganda yung kanyang kulay. Sa SJ Cam wala maganda nga yung kulay, kaso hindi mo ma-i-edit yung kanyang stabilizer. Hindi kagaya dito sa Axnen na mayroon pa siyang choice. Kaya ito yung pinili ko. Ito pala yung order natin sa Shopee at nagkakalaga ng 3,000 plus yung kanyang presyo. So ang setting natin ngayon is 1080p 60 fps, tapos naka-stabilizer on. Hindi na natin kailangan gumamit ng 2.7 at 4K kasi matakaw sa memory. At saka isa nga pala, kung gusto niyo ng mas magandang video quality dito sa Axnen, gumamit kayo ng 4K at saka 2.7. Pero yung 2.7 konti lang yung pagitan nila sa 1080p. Mas maganda kung 4K. Dahil tayo mahina yung internet natin, kasi pag 4K yung ginamit natin sobrang yun, takaw sa battery at saka sobrang takaw sa memory, sa storage. Madaling mapuno yung ating memory card. At saka pag nag-upload tayo, ang hirap, maabot na sa mga maikling video pa lang 1 gig na agad. So yung internet natin mahina, nakikiconnect lang tayo, nakikiconnect lang tayo sa public wifi. So yun, hindi na natin kailangan yung 1080 na lang yung gagamitin natin. So plan ko nga pala mag-upgrade sa GoPro kung makaano tayo ng second hand, yung Magic Mill lang din, para mas quality yung 1080p nya. Yun lang yung habol ko. Tapos yung stabilizer mo, kahit Hero 7 lang sana, okay na yun. Itong Axnen naman yung stabilizer hindi mo hindi mo problema kasi ang ganda ng kanyang stabilizer. Napakalinis. Meron man siyang alog-alog, hindi kagaya sa mga action camera na na pang malakasan. Ibibigay niya naman kahit pa paano, nasa mid siya. Nasa mid lang yung level ng kanyang stabilizer. Pero okay na yun. Yun yung importante kasi natin siya mapapanood at saka hindi mawawala yun. So yun, may checkpoint tayo. RCR Naku. January gamit ko na ito, sir. January garod na dati 1 month. Pero ilakad ko pala tata. Ilakabuhat tayo. Sakto ka rin, no? Mapanak LTO tata. Barang nakalukat da. Kan, sir. So yun, naghahanap sila ng ORCR registro. January 4 yung ating registro ng ating motorcycle. Yung January na yun, 1 month palugit yun. Basta makapag-registro tayo ngayong January. So yun, sinabi natin sa pulis kanina, baka tikitan tayo. Palagi kasi akong dumadaan dito. Ilang beses na rin ako nag-checkpoint dito. Dito kasi sa probinsya mababait yung mga dito, yung mga nag-checkpoint police. Minsan nga ulit tayo ng bantay kalsada noon,
binigyan ako ng consideration. So yun, laking pasalamat ko nun. Kahit ng enforcer eh. Tinignan niya yung mga kasama niya kung kung nakatingin sa kanya. Pero nung hindi na, sinabi niya, o sige, punta ka na. So susunod, mag-rehistro ka na, hulihin na kita, sabi niya. So yun, laking pasalamat ko. Napakabait nila. Ayaw nga pala, naalala ko, January pala yung nakalagay na date ng rehistro ng ating motorcycle. Kaya ito, walang helmet. Bum 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 bum. Pero hindi yan, mga motor, gigilid naman yung nakamotor. Dahil sa motor kasi kapag ganyang alanganin na pwede mo nang biglang punta sa gilid kasi nipis lang ang motor. Pero pag purulisyon na preno lang pag hindi na kinain ng preno, kiss the bride na lang sila. Kasama ko lang ngayon delikadong overtake pa ganun. Bas na yun, hindi tayo kita sa likod, biglang gigilid yan pag may pasahero kaya nag-drop. Tumigil yung bus. Ano naman ginawa? Paklase na naman. Nagdala na ako ng pasahero.